Kung umasta, parang first lady. Pag-usapan natin. Dahil di umano sa cocaine. O, papakita ko ha, pakinggan nyo mabuti. Tila deadma ang Malacanang sa umikot na mensahe sa ilang mga reporter na ang dahilan daw ng diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media. Ayun, ulitin natin ha. Ulitin natin. Ang tanong, dahil ba sa cocaine? Kaya may sakit na tawagin na lang nating diversionatics. Diversion. Mahilig kasi sa diversion. Ang tawag ko dyan? Diversionitis. O yan, diversionitis. O, kaya ba malala ang sakit ni Bongbong Marcos dahil sa cocaine? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yari mga babayan, Doktor ni Marcos Jr. nagsalita na, my goodness! Yon, welcome to my vlog mga babayan. It's me, your neighborhood boy Sarsa. Naku, napakaganda ng pag-uusapan natin mga kababayan. Si VP Sara nakahanda ng pumalit bilang Pangulo sapagkat si Marcos Jr. umano ay na-overdose sa cocaine. Halaka, aray ko. Ito mga babayan, may nag-leak na source, no? At hindi mapangalanan. Medyo may kumakalat na doktor daw ito ni Marcos Jr. Kaya yung unknown ha. Ang sabi nga dyan, panoorin nyo mga babayan yung full video. Napanood nyo pa lang yung preview kay Coach Oli. Mamaya panoorin nyo. Magsasalita si dyan. Si Auntie Claire na napakaganda. My goodness. Dahil nga dyan mga kababayan ko, nako si VP Sara ay naghahanda na. Kasi hanggang ngayon nga po, magmula sa vlog na to, sabi ni Tol J. Guevara, hanggang ngayon daw ay hindi pa nagpapakita itong si Marcos Jr. Aray ka. Ngayon kasi mga babayan, di ba, lumalabas ngayon yung AI umano na araw ng kagitingan. Oy, panoorin niyo po sa dulo mga babayan subscribe niyo si Peps TV. Kumuha tayo ng video at nandun yung analyze, ang galing niya. Subscribe nyo, DDS yan. At doon ipapakita sa inyo yung almost kaparehas, napakagaling nag-edit, no? Kung talagang edit yan, talagang magaling din at sobrang linaw mga babayan. Biruin mo, like ganun kalinaw. Alam nyo mga babayan, yung pag-live kasi hindi mapapalinaw ng ganun kalinaw. Pero syempre, wag tayong magsasalita about dyan, makakasuhan tayo. Oo, at hindi tayo pwedeng babanat dyan. Sabihin na lang, fake news. At ngayon mga babayan sabi, yun daw mga nagpapakalat ng mga fake news, napatay na daw si Bongbong Marcos, fake news, ay ipapahanap na daw, no? Ayan, baka ipapahanap ni si Boy Sardinas. Kaso, yung mga tanga na mga loyalista, mga vlogger o yung mga trolls, mga engot. Siyempre, dito sa vlog natin, paktay na ba si Marcos? Meron kang question mark. Nagtatanong kami kasi hindi namin nakikita. Ngayon, pakalat na ng fake news daw. Naku naman, Diyos ko. Ang bobobo nyo, dapat naman mag-research kayo at manood din kayo. Kami ay nagtatanong about sa kalagayan at nangyayari. Biruin nyo itong nire-reaction na natin mga babayan ay lumalabas na overdose. Andiyan yung mga yung mga reporter mga babayan, may reporter diyan. At ang kumakalat, biruin nyo, yung kumakalat na source na yan ay inilabas diyan sa pag-interview kay Auntie Claire, yung lumabas na kumakalat na parang doktor ata umano yan, no, na nagpakalat online na si Marcos Jr. ay na-overdose sa cocaine at ang imposibleng sakit ay nakukuha nga po sa overdose mga babayan doon sa paggamit ng overdose sa cocaine kasi magkakaroon ng problema ang iyong mga bituka. Hindi ka i-type nyo ano ang magiging kaso, no, na-overdose ka, andun yan nasa Google yan mga babayan. Kung gusto nyo ng mas malupit doon, i-type nyo lang yung overdose sa ganito, maapektuhan yung bituka mo. Talagang sobrang pain yan, sobrang sakit,
na halos gusto mong tawag dito, gusto mong mapagutang ka na ng hininga sa sobrang sakit. Kaya nga, 'di ba, sabi nga ni Auntie Claire, nasa maximum pain yung sinasabi niya. 'Di ba? At ito pa mga kababayan ko, yung tanong ng mga reporter kay Auntie Claire, no, 'di ba, yung about diyan nga, yung sa kumakalat na 'yan na unknown source, no. Abay, sabi ba naman niya, kung unknown number, walang number, ano 'yan? Gawa-gawa na overdose daw itong si Marcos Jr. Dapat, Auntie Claire, ang hina mo sumagot. Aray ko naman. Dapat ang sinabi mo, Auntie Claire, mali yan, hindi totoo yan, na hindi gumagamit ng cocaine si Marcos Jr. at hindi siya na overdose. Dapat ganun ang sagot mo. Ano ba naman, dapat tanggalin ka na ni Marcos Jr. kasi sablay yung mga sagot mo. Kaya nga sinasabi ng mga DDS, ang bobo mo talaga daw eh. Dapat kung nyari ako si Auntie Claire, nandiyan ako sa harapan ng mga media, sabihin mo dapat yan, hindi yan mga peke yan. Dapat sinabi mo kaagad, Auntie Claire, na hindi gumagamit ng cocaine si Marcos Jr. at hindi siya na overdose. Dapat ganun kaagad ang sagot mo. At bukas ilalabas namin yung medical report. Dapat ganun. Tapos dapat sinabi mo din, kayong mga makukulit, kayong mga DDS, bukas magla-live ako sa aking YouTube channel at ipapakita ko si Bongbong Marcos. Aray kumeng. Diba? Ganun dapat ang gagawin mo, Auntie Claire. Pero hanggang ngayon kasi pinaghahanap pa rin siya. At nasa dulo ng video, pasadahan natin ng konti itong AI umano, no? Na tawag dito, yung araw ng kagitingan. Pinagdikit kasi ni Peps TV, nasa dulo ng video mga kababayan ko, panoorin nyo, huwag nyo skip yung video at subscribe mo siya. Pinagdikit niya yung 2025 at 2026. Yung nandun na 2026 at yung 2025, the same, pares ng camera. Halaka, pero syempre napakagaling. Kung ito man po ay inedit, napakagaling talaga nila. Kaso hindi sila umubra sa mga DDS at kitang-kita kasi. Pero sa amin, hindi namin siya nasabihin. Tatanong lang naman kami, bakit the same ng mga salita? Ano yun, parehas lang din ng mga bisita? Kasi nagkakaparehas ng anggulo, mga kababayan ko. May mga nabasa ko at ang sabi daw, si Eloy Burgis, daw siya kung nakaka-contact daw po siya, mga kababayan, ng mga kababayan natin na taga doon sa Bataan. At ang sabi daw, wala daw maingay doon at walang naganap na celebration tulad ng nakita natin. Abay, sa amin, talagang lang yan. Tawag dito, nare-reaction na lang natin yung mga nasabi ng mga iba. Kung ito man ay hindi totoo, dapat patunayan talaga nila, no? Dapat itong mga vlogger, na mga tanso vlogger, dapat alam niyo na doon si Marcos, dapat pumunta kayo. Dahil alam nyo na pagka ina-AI nyo yan at inedit nyo at makikita namin na halos kaparehas, babanatan namin kayo. Di ba? Sabi nga ng Banateros brothers, no? Pag tama, palakpakan. Pag mali, bugbugin. Tanga-tanga lang din talaga itong mga, yung mga vlogger ni Marcos Jr., ni Auntie Claire, no? Imposibleng walang vlogger dun yan, no? Dapat nandun ka, nandun ka naman sa, dapat pinayagan kayo mga vlogger na pumunta doon kung talagang merong ng celebration na ganyan. Dapat nakapag-vlog kayo, nakapag-live kayo, na pinapakita nyo sa mga DDS na talagang nandun si Marcos Jr. na nagsasalita at live. Ang tanga nyo talaga. Ang hina talaga ng mga kukote ng mga tanso na to. Di ba? So palpal na naman kayong mga engot, kayong mga tanso kayo. Alam nyo, may kukwento pa ako sa inyo. May napanood ako ng mga tanso vlogger. Sabi niya, kung tatapat daw si BP Sara kay Marcos Jr., si BP Sara daw, wala daw sila nakikita na nagawa daw ni BP Sara. Ito daw si Marcos Jr. ay talagang grabe daw, napakadaming nagawa. Aray, kung nagawang kurakot siguro, yung anomalya ng mga pinag-uusapan ngayon, no? Biruin mo, nakalimutan na nga yung flood control, di ba? I think ito mga babayan na, itong sinasabi nilang sakit ni Marcos Jr. Parang diversionary tactics din ang nangyayari nito Kasi gusto nila maipakulong yung mga DDS na magpi-fake news. Syempre, matalino naman tayo, hindi naman tayo gagawa ng ganun na magbabalita.
At yan ay galing lang din at ay mga nireaction na natin, no? At ay syempre, yung pagtatanong natin sa ating pagbablog, dapat sila ang gumawa ng paraan na i-live nila kung nasaan si Marcos Jr. Kasi mga kababayan na itong 2026 at 2025 parehas lang, magkasintaba lang sila doon sa may video. Ngayon 'di ba payat na si Marcos Jr. Tapos ilang araw na ngayon hinahanap. At ay sabi ni Tol J, hanggang ngayon hindi daw nagpapakita. Dapat, Auntie Claire, vlog ka ng vlog, pumunta ka doon sa bahay ni Marcos Jr., mag-live ka. Hindi ba? At ay naharap na siya ng taong bayan. Si BP Sara, handa naman na pumalit kung hindi na talaga kaya ng amo mong si Marcos Jr. Pagka hindi na kaya, palitan na ni BP Sara. Okay? Para hindi na kami mahirapan sa pagkakampanya sa 2028. Kaso, ang balita ngayon mga babayan ko, kung si Marcos Jr. daw ay hindi na kaya talaga sa gampanan yung bilang Pangulo, may ipapalit daw si Batman. Sabi ni Tol J yan aray ko. Ang sakit nun, Kuya Eddie. Biruin mo, ikaw ang Vice President Sara Duterte, may ipapalit pa sa'yo. Takot na takot kasi itong mga demonyo na to kay BP Sara. Kasi, ang sabi nga Tatay Digong dati, di ba? Kung matapang ako, mas matapang ang anak ko. No? Kaya yung mga gagawin na hakbang ni BP Sara, yung paghihiganti niya talaga, at maipaghiganti niya yung mga taong bayan, yung pondo ng Pilipinas ay dapat talaga may maipakulong. At syempre sila Senator Robin Padilla at yung mga iba pa dyan ay sinusulong yung death penalty. Mas maganda talaga ang death penalty. Little injection, tanggalin ang titi, tanggalin ang ulo, whatever, barilin sa luneta. At para matakot yung mga demonyong mga kawatan na makakaupo sa gobyerno, para matakot sila magnakaw. At ang pondo ng bayan ay maingatan natin kasi kahit sino naman, no? Natakot ka magnakaw kasi pag ikaw ay nahuli at napatunayan na ikaw ay nanakaw, siguradong mababaril ka sa luneta. Go, di ba? At talagang totoo na magkakaroon ng mga magagandang proyekto, hindi tinipid sa simento, hindi tinipid sa bakal, dahil takot ang mga demonyo. Di ba? Sana pabor tayo dyan. Pabor, sana isulong talaga yan nila Robin Padilla, nila Bato, lahat na ng mga kaalyado ni BP Sara pagka naging presidente na siya, ipagawa ka agad ni BP Sara yung batas na death penalty sa mga mahuhuling mga korap. Di ba? Ang galing nun mga kababayan ko, no? So ganito mga kumare ko. So ito muna yung ating vlog. Ito yung ating reaction dito sa video mapanood nyo. Panoorin nyo hanggang sa dulo mga kababayan ko. At kayo na mag-analyze sa 2025 at 2026 na araw ng kagitingan. At dito sa mga sasabihin ni Auntie Claire, kayo na mag-analyze kung bobo ba siya o bobo ba siya. Hindi. Kung bobo ba si Auntie Claire o bobo talaga. Kasi Yusik ka dapat. Kung gatanggol mo yung presidente, hindi yung mga sagot mo pambobay no? Kaya ang tanong ko sa inyo, kumare, si Auntie Claire ba ay bobo o bobo? So ganito, sana nagustuhan nyo yung ating vlog mga kumare ko, mga kababayan ko, mga kumpare ko dyan, nanonood ngayon, ang gwapo natin, ang gaganda ng mga kumare ko, at magla-like na yan dyan. Panoorin nyo i-subscribe nyo si Boss Coach Oli, kasi ang lupit ito, babakbakan talaga niya si Auntie Claire. Ano yan baga kung sasabunutan talaga ni Coach Oli. Okay, see you on my next vlog mga kumare ko Laging i-like nyo ang video to, share sa mga kumare natin na mga nag-aabang ng ating mga vlog. Panoorin nyo hanggang sa dulo. Okay? Sure? Okay, let's go. Kaya ba malala ang sakit ni Bongbong Marcos dahil sa cocaine? At malubha na siya. Tingnan nyo po ang sagot ni itong ulitin natin itong si Claire Castro. Diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. Tanong, totoo ba na dahil sa cocaine? Sagot. Di kung unknown number yan, di unknown din ang source. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So gumagawa lang ng kwento. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Diba? Ang dali namang itanggi. Hindi dahil sa cocaine kaya malubha ang sakit ni Bongbong Marcos. Diba? Pwede naman ganun. Or pwede niya rin sabihin para
ligtas si Bongbong Marcos. Hindi po nagko-cocaine si Bongbong Marcos. 'Di ba? Kasi, eto yan. Baka mamaya mamatay si Bongbong Marcos, tapos madiskubre dahil sa cocaine, wala siyang lusot. Ako, tingin ko talaga dito humahanap na ng exit point. Di ba? Meron siya pwedeng sabihin. Alam mo, ni-research ko yan delikado raw. Posible daw Ito tingnan natin Posible, talagang ano pa yan, ginipiti ko yan, posible. Posible na ang cause ng sakit ni Bongbong Marcos ay dahil sa cocaine. Ito sabi. Asan na? Wait. Ang paggamit ng cocaine ay maaaring maging sanhi ng seryosong problema sa bituka na madalas mapagkamalang divertionitis dahil sa pagkakapareho ng sintomas gaya ng matinding sakit sa tiyan. Narito ang mga epekto ng cocaine sa bituka. Ano nyo na lang, i-search nyo na lang. Pero may pagkakaparehas. Di ba? At ang balita nga natin, ito, balita to yung sinabi namang nagbabalik-balikan sa ospital, kikita nyo naman, hindi pa nakakapagtrabaho. Di ba? Puro lang siya na video release o walang live. So, yung mga binabanggit natin nagtutugma-tugma. Ang balita rito, malubhato. Hindi ko naman sinabing mamamatay na agad-agad. Di ba? Kahit naman yung na-stroke, nakakaligtas pa. Yung may cancer nga na si Boying, lumalakad pa. Pero, malubha yun. Hindi rin biro yun. Ilang araw na rin nagtatanong ang media kung ilalabas ba ang medical bulletin ng Pangulo. Pero wala raw nakikitang dahilan ang Malacanang para i-release ito. Ang Pangulo na raw mismo ang nagsabi na hindi seryoso ang kanyang kalagayan. Absent kanina for the third consecutive. Tingnan mo, maglalabas ng bulletin. Hindi raw na kailangan dahil okay na siya. Ba hindi? Responsibilidad mo yan sa taong bayan, doktor ka ba? Kung halimbawa ako may sakit, malay ko ba kung may sakit ako o wala? Kung tayong mga tao, alam natin kung meron tayong sakit o wala, hindi na natin kailangan ng doktor, hindi na natin kailangan yung mga CT scan na yan, yung mga x-ray na yan. Kaya nga may nandiyan yan minsan, 'di ba? Anong cause ng Bakit huli na natatagpuan ng cancer? Minsan matatagpuan na stage 4. Bakit hindi mo napupuna? Bakit ikaw sasagot, Bongbong Marcos? Pabalik-balik ka sa ospital. Maglabas kayo ng bulletin. Hayaan mo yung doktor mag-explain, ba't ikaw? Time si PBBM sa unang presidential engagement niya sa loob lang ng palasyo. Represented ulit siya ni Executive Secretary Ralph Recto Naku, sa delikado. paglingkod bayan. Isipin mo kung ang magti-take over. Absent si Bongbong Marcos. Sinong ipinadala? Si Recto, pambihira. Batman. Ito, serious to. Serious to. Nakikita natin kung paano nila itanggi kung may masakit, may malubhang sakit si Bongbong Marcos. Kasi ang dali naman ipakita si Bongbong Marcos. Ito si Bongbong Marcos, maayos Hindi yung video. Haharap siya sa media. Ano ba naman yung humarap siya sa media, makita, tanong ang mga 3, 5 hanggang 6, 7 tanong. Tapos na. 'Di ba? Puro ang nakakita sa kanya, sekretary niya. Maniniwala ba kayo? Sino naglagay dun? Sinong nakakita sa kanya? Si Claire. Papagkatiwalaan mo ba yung si Claire? 'Di ba ang tanong ko nga sa inyo, kung si Bongbong kaya mamamatay, aamin kaya agad si Claire? Aamin kaya sila? Baka pag namatay yan ngayon, abutin ng ilang oras yan bago umamin. 'Di ba? Ayusin mo nila yung kailangan nilang ayusin. So, ito, nakikita natin, by their actions, malubha si Bongbong Marcos. Ito, dito delikado. Yung mga nagpipiling presidente. Halimbawa, ang Rimulya Brothers. Delikado po ang takeover ng Rimulya Brothers. Tatandaan natin si Boying, yung Bendalo, delikado yan. Sino na pinadala? Si Recto. Pag ito, ang dumosisyon, patay tayo. Alam mo nangyari na yan. Meron akong kakilalang dating presidente. Hindi ko napapangalanan kung sino ito. Pero baka kilala nyo.
matagal na daw malubha. Hindi si Bongbong Marcos Dating presidente, hindi ko sasabihin kung saan bansa. Dating presidente matagal na daw malubha. Ang pumipirma-pirma na lang daw. At ang yung asawa, ang nagmamanipula. Pero yung lalaki bedridden na. Delikado po yan. Kasi, in paper, siya pa rin ang presidente. Pero hindi natin alam, malay mo si Batman na. Ang nagmamanipula lahat, kunwari, pinirmahan. Delikado, kaya kailangan may responsibilidad si Bongbong Marcos maglagay ng harapin niya ang taong bayan. Ni ceremony kung saan pinarangalan ang mga natatanging government employees noong 2025. Ayon kay E.S. Recto, inabisuhan si PBBM na kanyang doktor na magpahinga muna ng bahagya dahil may downtime talaga ang recovery sa diverticulitis. Pero sa donning of rank ceremony ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., present ang presidente. Nang matanong kung bakit tila namimili ng dadaluhang event ang Pangulo, Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din So alter ego niya si Batman, delikado. po ang explain ni E.S. Reflecto. hindi pa sigurado kung magpapakita na sa publiko si PBBM sa mga susunod na araw. Pero engagements pa rin naman daw na maituturing ang private meetings na dinadaluhan ng Pangulo. Para sa agenda, Alam mo, isa pang dyan, isa pang delikado dyan, ay isa pang dapat ginagawa dito, dahil ito ay delikado, dapat kumikilos na po ang AFP. Responsibilidad nila na alamin talaga. Di ba? Magsalita sila, okay lang ang Pangulo. Para, pag namatay, meron tayong, teka muna, sabi mo okay lang. Di ba? Hindi kasi responsibilidad, kung hindi ako nagkakamali, hindi naman tayo abogado. Responsibilidad ng sundalo yan, na alamin ang totoong kalagayan ng presidente. Hindi mo lang yan hindi mo lang yan basta sasabihin, ay sinabi ng presidente, okay siya, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, hindi siya adik, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, walang pumasok na baril sa KOJC, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, hindi siya nagnakaw sa Ghost Project, paniwalaan mo na. Responsibilidad yung AFP, tingnan nyo naman, totoo ba na malubasa o totoong okay na siya? Kailan kayo gagalaw? Di ba? Yan naman ay nasa konstitusyon. Hindi naman tayo nagtatawag ng illegal. Yung nasa batas lang Kaya kayo nandyan, gawin nyo naman yung responsibilidad ninyo. Kaya kayo binabayaran ng taong bayan dahil meron kayong responsibilidad. Galaw-galaw, baka ma-stroke naman kayo. Ha? Next po. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. Kung may presidente pa, siya na pala presidente. Ewan ko, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Ba, Diba? Happy Easter! BBM. Oy, si BBM mga nag-greet sa akin. Hello, sir. Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Mag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FBR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pang ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At ano ang status ng kanyang health? Di ba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya.
Hindi niya yata kaya itong problemang ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Eh bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na Diba? real time. Oo, na diba? humahawak siya ng dyaryo. Oo. Kagaya Yun sa lang eh. Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Oo. Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa syempre, we are not wishing ill on the president. Yes. But we want them to follow the Constitution. Nung We naaayon want sa the batas. Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, I mean, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our president ill. And gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Konstitusyon. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President. Lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidenteng 24/7, alive, alert, and aware. O anong masasabi niyo mga loyalistang tanso? O eto pinakamalupit yan mga Lodi. Yung bisita ni PBB. Thank you. Please be seated. Pati ba naman yung pag-thank you mga idol? Pareho-pareho. Baka hindi po kasi kayo naniniwala mga Lodi na itong video na ito pinagkumpara 2025 at saka 2026. Puntahan po natin yung mga iba pang videos. Eto mga Lodi, talagang tinabi po nila ang 2025 at saka 2026. Sa YouTube po galing itong video na to mga Lodi. Panoorin nyo po para masaksihan nyo kung gaano po halos magkapareho ito pong video noong 2025 at saka ng 2026. Panoorin nyong mabuti mga tansong loyalista ha at kamustahin nyo na ang kalagayan ni PBBM. Ano na mga loyalista tanso? Pagtanggol nyo pa. Eto pa mga Lodi ang malupit. TV Patrol lang nagsabi nito mga Lodi ha. Ayan o. Wow! Ayos din eh no? Parang nanonood ng pay-per-view. Anak ng tinapay naman oo. Bakit nakaganyan lang? Naka-big screen lang ang mga manonood. O, di ba? May nag-comment po kay Eloy Bugris. Wala daw po, taga-roon daw po sila pero ang tahimik ng lugar na iyon at wala daw pong event. Totoo ba yon? Sino yung mga taga dyan, mga idol, na nakasaksi na meron pong pagdiriwang ng araw ng kagitingan noong April 9, 2026? Kayo naman po ang mag-comment dito para naman po magkaroon tayo ng idea kung totoo nga po bang throwback itong video ng araw ng kagitingan. Yo, what's up mga Lods? It's Again, Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Atin na pong talakayin kung ano nga po bang katotohanan dito sa kumakalat na mga video sa pagkukumpara ng 2026 at 2025 araw ng kagitingan event ni PBBM. Kasi mga Lodi, sa mga nakaraang araw, hinahanap nga daw po si PBBM. Kasi matagal na po siyang hindi nagpapakita ng live. At ito nga po, inabangan noong araw ng kagitingan kung siya po ba ay lalabas. At yun nga po, lumabas si PBBM. Subalit, meron pong napansin ang ating mga kababayang Pilipino. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Pero, pakitala po muna natin ang pahapyaw itong video na una mga Lodi ha. O, ito. Parehong-pareho mga Lodi, no? O, anong masasabi niyo mga loyalistang tanso? Okay lang kayo? Dito sa 2026 naka-shades po si PBBM. Sa 2025 wala. Wala lang po, pinagkukumpara ko lang naman. Paki-share po sa mga tansong loyalista vlogger ni PBBM. Meron na po bang update kay PBBM? Ayan di ba? Grabe naman. Eto pinakamalupit yan mga Lodi. Yung bisita ni PBBM. Unok ng tinapay mga Lodi no, halos parehong-pareho talaga ng pagkakaganap. Ano ba to? May director ba to habang naglalakad kayo? Meron ba kayo sinusunod na protocol? Kasi parang magkatugma po yung paglalakad nila eh. At saka yung eyeglass mga Lodi ayan, ito. Sa kabilang side, may shades po si PBBM. Dito naman po sa 2025, wala po. Baka sabihin nyo, ayun 2025 ha?
Eto po, sa isang post naman tayo. Tingnan natin ha. Gilberto Teodoro Jr. for his kind introduction. His Excellency Charles John Brown III and the distinguished His members Excellency of the diplomatic Archbishop corps. Charles John Brown and the distinguished excellencies of the diplomatic corps. The Halos magkapareho yung speech, mga Lodi, no? Japanese ambassador, Japanese ambassador His to the Excellency Philippines, His Endo Excellency Endo Kazuya, the U.S. Embassy, U.S. Deputy Embassy Chief Charge Mission, d'Affaires Mr. Robert Ewing, the Province of honorable Bataan, members of the Governor cabinet Jose who are Enrique here present, Garcia III, Province of Second Bataan, District Governor Jose Representative Albert Enrique Raymond Garcia III, Ano ba yun, mga Lodi? Yung mga bisita rin ba noong 2025 at saka noong 2026, dapat pareho-pareho din. Pati yung pag-a-announce ni PBBM ng mga bisita niya, halos magkasing tulad lang. Okay lang ba yan? Tatanong lang ha. Pero ito yung pinagkataka ko dyan, mga Lodi. Oh. Tingnan nyo mabuti ha. 2025 at saka yung 2026 na muka ni PBBM, halos magkapareho lang. Halos walang pinagkaiba. O ito, isa pang speech, mga Lodi, na parehong-pareho lang din halos. Ang nagsasalita lang ay parang iniba nila dito. Parang lang naman ha. O ito, panoorin nyo. And defend them like they did 84 years ago. In the present, Yung bata po, siya po yung gumanap noong 2026, araw ng kagitingan. Saka bilang banda po, yung sa 2025. Pero pakinggan nyo po mabuti yung boses nila. let us work for the peace that our forebears fought and died for. O, di ba mga Lodi? Thank you. Please be seated. Thank you. Please be seated. Pati ba naman yung pag-thank you, mga idol? Pareho-pareho. Baka hindi po kasi kayo naniniwala, mga Lodi, na itong video na ito pinagkumpara 2025 at saka 2026. Puntahan po natin yung mga iba pang videos sa nakita po nating nag-upload. Ito, mga Lodi, talagang tinabi po nila ang 2025 at saka 2026. Sa YouTube po galing itong video na to, mga Lodi. Panoorin nyo po para masaksihan nyo kung gaano po halos magkapareho ito pong video noong 2025 at saka ng 2026. Panoorin nyong mabuti, mga tansong loyalista ha. At kumustahin nyo na ang kalagayan ni PBBM. Oh. Sabay play yan. Oh. Oh. Naririnig nyo yung sinasabi nung nag-upload nito? 3 hours ago, itong 84th anniversary of Araw ng Kagitingan at saka 83 Araw ng Kagitingan 1 year ago. Ano na mga loyalistang tanso? Pagtanggol nyo pa. Oh? Grabe naman yan. Synchronize ang sounds daw, mga Lodi. Oo nga, no? Pati yung sounds. Dito nagkaiba na late na yung isa. Hindi ko naman masasabi kung ano, hindi ako magaling dito, hindi ako magaling sa AI. Nasa sa inyo na yan kung ano paniniwalaan nyo. Pero ang akin lang dito, mga Lodi, hindi ba nakakasawa na kada taon na ganito lang lagi pare-pareho lang ang ganilang hakbang, yung tugtog, yung mga speech. Halos nagmumukha na lang po itong parang recorded na lang. Ni-record na lang nung nakaraang taon para susunod na taon, ito na po yung kanilang i-upload. Kasi kung ating titingnan, mga Lodi, halos magkapareho lang po yung postura ni PBBM at saka yung hulma ng kanyang muka. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito,
Please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.